di naman natin kailangan na ano po yung atin pong magiging discussion para sa gabing ito since tomorrow ang inyo pong examination po sa FOE na. Okay, so necessary na maaga po kayo tomorrow kasi syempre baka yung iba sa inyo ay hindi pa nakakapunta dun sa examination site, hindi pa alam yung room. So mas maganda na mas maaga po kayong makarating. Ano po, pero may time naman doon kung kailan po kayo papasok. And maganda rin po na nakaready na po yung inyo pong mga gagamitin para sa examination. Ano po, bago po kayo dumating doon. Baka yung iba sa inyo, babiyahe pa. So ngayon, I would like to recall yung mga importanteng topics lamang po na syempre hindi mawawala kapag ang pinag-uusapan po natin is yung atin pong fire. Okay, yung atin pong fire officer examination. So what we're going to discuss here is i-recall lang yung mga topics na necessary kailangan yung maalala at saka tanggalin lang ba konti yung kaba nyo, no, bago po kayo mag-take ng examination. Kasi panigurado sa inyo, some of you ay kinakabahan, some of you are already doubting yourself kung may natutunan ba kayo. Meron yan. Ang gagawin lang natin, tatanggalin natin yung kaba in a way na, okay, tayo po ay magkakaroon po ng discussion po ngayon. Ano po? So halos karamihan naman po ng lahat, karamihan naman po ay na-discuss na po sa inyo. So i-recall lang po natin. Okay? So ngayon, let's proceed sa atin kung tinatawag, sir, na fire. Okay, so sir, syempre, kailangan natin pag-usapan yung general concept po ng atin pong fire. Unang-una, mga ma'am, sir, tatandaan nyo na ang fire, kapag tinanong po kayo, okay, fire, kapag kayo ay tinanong, ang definition niyan sa Revised Fire Code of the Philippines is that it is what? It is an active, principle, of burning manifested by light and heat. Ibig sabihin, mga ma'am sir, tatandaan nyo lamang po, kapag po, sinabi nating fire, sasabi nating merong fire kapag merong burning. At masasabi na merong burning kapag po kayo ay nakakita ng liwanag at kayo po ay nakaramdam ng tinatawag natin, sir, na init. Okay, tandaan na, kapag may burning, ibig sabihin may liwanag, may heat, therefore there is a fire. That is the definition or legal definition of fire according to the Revised Fire Code of the Philippines. And also, sabi din po nila na ang fire po talaga, it is a phenomenon. It is a phenomenon. Ibig sabihin, pangyayari po siya. It is a phenomenon of what? Of combustion manifested by what? Manifested by still a light and heat. So, ibig sabihin, dito, tatandaan, sabi nila, na masasabi natin na meron talagang fire or nag-uukol po talaga o nangyayari yung fire, ganun po ulit kapag merong combustion. Masasabi natin na merong combustion kapag merong light at saka merong liwanag. So yan yung pangatlong definition na tinatawag natin, sir, na fire. Ibig sabihin, kapag may burning, may combustion, may liwanag, may init, merong fire. Nag-uukol or nangyayari yung fire. Or ang sabi po nila na ang fire daw po is what? Ang fire daw po, it is an active chemical reaction that takes place between what? Between fuel, heat, and what? And oxygen in the form of light and what? And a noticeable heat. Ibig sabihin, masasabi natin na merong fire or magkakaroon ng combustion or merong burning kapag nagkaroon ng chemical reaction. Kapag may chemical reaction. Masasabi po natin, sir, na nangyayari yung chemical reaction na yan kapag yung fuel, kapag yung atin tinatawag, mga mabin, sir, na fuel, kapag yung atin pong tinatawag, sir, na init, at saka yung oxygen ay nagsama-sama or nag-react together. Masasabi natin na, sir, na nagre-react yan together kapag may light at kayo po ay nakaramdam ng tinatawag natin, sir, na init. Ang tawag natin dyan, sir, ay, fire. Sir, kung tatanungin kayo, anong type ng chemical reaction po, si fire? Fire is what type of chemical reaction? Anong type ng chemical reaction si fire? Tatandaan na, si fire po, mga mapin, sir, ay isang alin? Oxidation, reduction. Again, oxidation, reduction. Sir, ano bang ibig sabihin ng tinatawag natin, sir, na oxidation reduction? Kasi sinabi po natin, sir, na oxidation, ito daw po ay isang chemical change, when the fuel and oxygen
reacts together and what? And produces heat. Ibig sabihin, yung oxidation daw po ay chemical change na kung saan yung fuel at oxygen ay nag-react together at naglalabas po ng init. Ang tawag natin dyan ay walang iba kundi oxidation. Kaya isa sa mga properties ng fire is yung tinatawag po natin, sir, na exothermic. Ibig sabihin ng exothermic, tanda na paglalabas ng init. Maglalabas ng init. Bakit naglalabas ng init? Dahil nangyayari ang oxidation. Anong ibig sabihin ng oxidation? Yung fuel at oxygen ay nagre-react together. Ngayon, dahil sa pagre-react na yan, syempre nagkakaroon ng pyrolysis. Ano ibig sabihin ng pyrolysis? It is a chemical decomposition of matter through the action of heat. Dahil sa init, nade-decompose po yung matter. Tawag dyan pyrolysis. At yung pyrolysis na yan, kapag na-decompose yung matter, sir, maglalabas po yan ng fire gas. At yung fire gas na yon, papaltan niya po ang oxygen sa atin pong atmosphere. Kaya yung oxygen po ay nare-reduce. Okay, dahil pinapaltan po siya ng fire gases. Kaya siya tinawag na reduction. Kaya yan ang paliwanag mga mapin, sir. Okay, kung anong type ng chemical reaction si fire. Okay, ngayon, sir, kung ang fire po pala, masasabi natin, kung ang fire po pala ay phenomenon, it is a phenomena, it is an event. Ito po ay isang pangyayari. Kailan po natin masasabi na nangyayari po or meron pong tinatawag, sir, na fire? Ano-ano po yung mga product of a combustion? Again, ano yung mga product ng tinatawag po natin, sir, na combustion? So, unang-una, sa product ng combustion natin, syempre, hindi mawawala dyan yung flames. Okay, sir. Anong ibig sabihin po ng flames? Ang flames po, it is the visible part of fire or a glowing body of gas. Or it is what? It is an incandescent, gas. Ibig sabihin, yan yung nagliliwanag ng inyo pong nakikita. Ang tawag po natin dyan ay flames. Now, speaking of flames, tatanda na, so unang-una, meron tayong tinatawag, sir, na LEM. Meron tayong tinatawag, mga mapin-sir, na luminous flame. Sorry. Wait lang po. Wala. Yan. Meron tayong tinatawag, sir, na luminous flames. Ano ibig sabihin ng luminous flames? Ibig sabihin, ito yung klase ng flames na kung saan reddish, orange, in color, yung atin pong flame. Na kung saan, mga sir, tatandaan, ito yung product of incomplete combustion. Again, kailan nga po nagkakaroon ng incomplete combustion? Kapag may nagkulang kahit sa isa sa mga elemento ng fire. Then meron din tayong tinatawag, sir, na non. Luminous, non-luminous, flames. Ang sinabi natin non-luminous flames, ito po ay bluish in color na flame na kung saan ito naman po ay product of complete combustion. Product ng complete combustion si non-luminous flame. Yan po ang inyo pong tatandaan. Okay? So kaya, sir, isa po sa mga product ng combustion, apoy mismo. Pangalawa, kung si apoy po ay nagliliwanag or it is a glowing body of gas, always remember na si light, it is what? It is a illumination made by the flames. Okay? It is a illumination made by the flames. Yan yung liwanag na napuproduce po dahil po mismo dun sa apoy. Tawag natin dyan ay walang iba kundi light. Next, nandyan din po ang tinatawag natin, sir, na heat. Ano yung heat? It is the energy generated by fire. Bakit nga po nagkakaroon ng generation of fire? Generation of heat? Dahil nangyayari yung oxidation. Kaya isa po sa mga properties ng fire is what? Sa mga properties ng fire is yung tinatawag natin, sir, na exothermic reaction. Okay? Next, ano pa? Nandyan din tinatawag natin, sir, na mga fire gas. Okay? Or fire gases. Ito po ay mga invisible gas. Ano example po nan? Yung tinatawag po natin, sir, na tinatawag natin, sir, na carbon dioxide, or CO2. Ang CO2 talaga yung tatandaan. Sir, ito po is what? Ito po ay isang non-flammable. Yes, hindi ito nakakapagpalaki ng sunog. And, non-poisonous gas. Pero even though na ito ay non-flammable, even though that this is a non-poisonous gas,
delikado pa rin po ito. Kasi ito po yung nagkokos ng tinatawag natin, sir, na asphyxia. Wherein the asphyxia is the most common cause of death in cases po ng sunog. Asphyxia or asphyxiation. Ngayon, nandyan din po ang tinatawag natin, sir, na Len. Nandyan din ang tinatawag natin na carbon monoxide. O kung tawagin natin ay CO. Ito po, mga ma'am and sir, poisonous gas po ito. Poisonous, okay, gas. Nakakalason po yan. Ano pa? Nandyan din ang tinatawag natin, sir, na hydrogen, okay, hydrogen sulfide or H2S. Okay, ito po, nakakalason din po. Pero saan mo makikita ito? Ito yung mga toxic gas found in burning, okay, materials containing what? Containing sulfur. Okay, kapag nasusunog po yung mga sulfur, nagpuproduce yan ng hydrogen sulfide. Then meron din tayong tinatawag, sir, na hydrogen cyanide. Alam naman natin, ang hydrogen cyanide, lason po yan. So, ibig sabihin, ito po ay toxic gas found, okay, found in fire containing what? Containing what? Containing nitrogen. Tawag natin dyan is hydrogen cyanide. Then, meron din tayong tinatawag, mga mabinser, na hydrogen, okay, chloride. Hydrogen chloride or HCl. Ang HCl, galing doon. Toxic gas found in, okay, fire containing, okay, containing chlorine in what? In a plastic. Tawag yan, hydrogen chloride. So, yan yung mga tinatawag po natin, sir, na mga fire gases. Sir, ang tandaan, ang fire gases, invisible. Hindi po siya nakikita. Ngayon, then meron din tayong tinatawag, mga mabin, sir, na smoke. Ang smoke naman po, it is a visible, okay, product of incomplete combustion and what? And combination of what? It is a combination ng tinatawag natin, sir, na nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and carbon monoxide. So, yung mga yan, sir, ay smoke. Nakikita nyo yan. Si pare gases kasi, delikado, kasi unang-una, hindi nyo po ito nakikita. Okay? Kaya lagi nyo po itong tatandaan. So, dito, mga mapin-sir, yan yung tinatawag natin na mga product or manifestation of fire. Ibig sabihin, kapag nakita nyo po itong mga ito, ibig sabihin, meron pong, okay, sunog. May sunog po. So, that is what we call the product of combustion or the manifestation po ng fire. Okay, next. Then, meron din tayong tinatawag, mga mabinser, na fire triangle. Okay, fire triangle. Sir, ano bang ibig sabihin ng fire triangle and fire tetrahedron? So, yan po yung mga theory that tries to explain how fire is created or produced or kung paano nakikreate or napuproduce po si, okay, fire. Okay, that is fire triangle. Ngayon, ang una sa atin pong tinatawag na fire triangle, ganito lang yan ha. Tinatawag natin na fire, okay, triangle, okay, theory. Sa atin pong tinatawag, mga ma'am-insert, na fire triangle theory, para hindi na po tayo malito, okay, tatlong elemento lang. Ano bang ginagamit po na elemento or ano yung term na ginagamit kapag fire triangle? Kapag fire triangle, ang ginagamit natin ay walang iba kundi what? Unang-una, nandyan ang tinatawag natin, sir, na okay, fuel. Nandyan ang tinatawag natin na fuel. Ang fuel, tatandaan, it is anything that will burn when heated with sufficient oxygen. Kahit anong bagay na pwedeng masunog kapag nainitan at may sapat na oxygen, tawag natin dyan ay walang iba kundi fuel. Ngayon, sir, ang fuel natin, tatandaan, ito po is what? Pwede po siyang maging, okay, solid. Pwedeng maging liquid. At pwedeng maging gas. Okay, tatandaan na, ang solid, pwedeng maging liquid, okay, solid and gas. Pag sinabi po natin, sir, na solid fuel, ibig sabihin lamang po nito, mga mapinser, na, okay, that the molecules are closely packed together. It is solid fuel, katulad ng kahoy, ng charcoal, di ba? Mga solid fuel po yan. Ngayon, meron din tayong tinatawag, mga mapinser, okay, na liquid. Ang liquid, laging tatandaan, mga mapinser, ito naman po yung mga molecules are loosely, okay, packed. Ibig sabihin, medyo magkakaiwalay. Ano example po ng liquid? Example, yung tinatawag natin, sir, na flammable liquid. Anong ibig sabihin ng flammable liquid? Ito yung liquids, okay, liquid having a flash point, okay, act
flash point below 37.8 degrees Celsius or 100 degree Fahrenheit. Tawag natin dyan flame up. Okay, kapag combustible naman po, combustible, okay, liquid, ibig sabihin ng combustible liquid, it is a liquid having a flash point at or above 37.8 degrees Celsius. Saktong 37.8 or mas mataas, tawag natin dyan ay walang iba kundi combustible liquid. Ngayon, ano naman pag sinabi po natin, sir, na okay, gas. Ang gas, ibig sabihin, dito, the molecules are free to move. Free to move. Ano example po na? Yung mga natural gas, di ba? Yung butane. So, mga gas fuel po tawag natin yan. Yung atin pong liquefied petroleum gas, yan. That is what we call, okay, gas fuel. Then, isa pa is yung tinatawag po natin, mga sir, na oxygen. Okay, lagi lang tatandaan, ang oxygen, it is an odorless, walang amoy yan eh. Kung may amoy yan, ibig sabihin hindi yan oxygen, utot yan. It is a colorless, okay, gas that supports, okay, combustion and what? And life. Tawag natin dyan ay oxygen. So always remember lamang po, when it comes to the content of oxygen, tatandaan na, okay, yung fire point natin, ang oxygen content natin is 21, okay, 16% to 21. Pero kapag ang tanong sa inyo, what is the minimum content of oxygen needed to sustain fire? 16%. Yan yung pinakamababa. Then, ang flash point natin, tatandaan, ang flash point natin, it is what? 14%. And there will be no fire if the content of oxygen in the atmosphere falls below 12%. Okay? Then, nandyan din po yung tinatawag natin, sir, na heat. Okay, nandyan din ang heat. Ang heat po, mga sir, it is a source of ignition. Source po ng ignition yan. Or it is a product of combustion which causes spread of fire. Na dahilan kung bakit kumakalat ang sunog. Ngayon sir, kung source of ignition po ito, saan po pwedeng manggaling yung heat? Kasi si heat po ang mag-ignite sa fuel para magsimula po itong masunog. Okay sir, o simple lamang po ito. Si heat, tatandaan, saan pwedeng manggaling? Pwedeng manggaling yan sa tinatawag po natin mga ma'am-insert na unang-una, mechanical heat. Meron tayong tinatawag natin mechanical heat. It is a product of what? Product of friction and yung tinatawag natin, sir, na compression. Mechanical heat. Then, meron din tayong tinatawag, sir, na chemical heat. Ang chemical heat, ibig sabihin ng mechanical heat, unang-una pala muna, friction, ibig sabihin, kiskisan, okay, or pagkakulong ng init. Mechanical heat yan. Kapag chemical heat, it is a product of what? Of a spark and exothermic reaction. Tawag natin dyan ay chemical heat. Okay, ibig sabihin sir, yung pang may mga bagay na kusa at naglalabas ng init. Chemical heat tawag natin dyan. Okay, example, halimbawa si fire. Chemical reaction siya. Kusa siyang naglalabas ng init. So ibig sabihin, tawag natin dyan, chemical heat yung napuproduce na po na init. Then meron din tayong tinatawag sir na electrical heat. Ano yung electrical heat? Ito po ay product of arcing and other electrical malfunction. Okay, electrical heat po ang tawag natin dyan. Dahil po mismo sa electricity. Kasi ang electricity is a form of energy. Okay? So, ibig sabihin, ang electricity, mainit talaga. Kaya kapag nagkaroon ng contact sa isang bagay, ang tendency, masunog po ito. Then, meron din tayong tinatawag, mga sir, na nuclear heat. Kapag nuclear heat, mga sir, it is a product of what? It is a product of nuclear fusion and fission. Kasi may mga bagay na kapag tayo ay pinagsama, nagke-create ng energy. May mga bagay na kapag tayo ay pinaghiwalay, sir, nagke-create po ng isang element na mas malakas ang energy. Tawag doon fission kapag hiwalay. Kapag combine, fusion. Then meron din tayo tinatawag, sir, na solar heat. Solar heat, okay, dito, product of sun. Okay, ibig sabihin, galing po sa araw yung init. Okay, sir, ano pang sabi dito? Ang sabi pa dito, mga ma'am sir, na si heat daw po, okay, is what? Product of combustion which causes the spread of fire. Sir, bakit po si init ang naging dahilan kung bakit kumakalat ang sunog? Kasi huwag tong kakalimutan, panigurado, baka may lumabas dito. Kasi meron tayong tinatawag na method of heat transfer. Okay, may method tayo ng heat, okay, transfer. So sir, ano-ano po yung mga method ng heat transfer na yan? Isa-isay natin yung mga method ng heat transfer. Unang-una, meron tayong tinatawag, sir, na conduction.
Sir, ano ang ibig sabihin ng conduction? Dito, the heat is transferred, okay, through solid materials that has direct contact. Na meron daw pong direct contact. Natatransfer ang init sa pamamagitan ng solid material na merong alin? Meron direct contact. Kaya kapag ang dalawang bagay nagkaroon ng contact sa isa't isa, yung isa mainit, yung isa malamig, yung init galing sa isang bagay ay matatransfer dun sa mas malamig. Ang tawag doon conduction. Okay, it is conduction. Next, nandyan din ang tinatawag po natin, Sir Nalin, convection. Ang convection dito, the heat is transferred, okay, through circulating medium, either what? Either gas or liquid. Kung hindi nyo man makita yung gas or liquid, ang makikita nyo ay vapor or fluid. Parehas lang naman yan. Okay, example nan kapag nag-iihaw po kayo. Yan. Nag-iihaw, convection po ang pinanluluto nyo yan. Kaya naluluto yung bagay dahil po tinatawag natin, sir, na convection. Then, meron din po tayong tinatawag, mga mabin, sir, okay, na radiation. Okay, ang radiation dito, the heat is transferred through motion of air. Motion of air, vacuum, or what? Electromagnetic waves. Okay, sir? Ang paggalaw po ng ang paggalaw po ng tinatawag natin, sir, na init kapag radiation, pa-horizontal. Kapag convection, pataas ang paggalaw ng init. Okay? So, tandaan dito kapag sinabi po natin, mga mamit, sir, na convection, it is what? Dito, gas or liquid. Kapag radiation, tatandaan, through electromagnetic waves. Then, meron pang isa, yung tinatawag po natin, mga mamit, sir, na direct flame contact. Anong ibig sabihin ng direct flame contact? Dito yung init ay natatransfer, okay, transferred when flames has direct contact to what? To, okay, solid materials or isang material. Kapag nagkaroon ng direct contact, example, ang best example po nan is kapag po kayo ay nagluluto. Nagluluto po kayo. Bakit? Binubuksan nyo yung gas stove nyo, may lumalabas po na flames, then ano nangyayari? Yung flames po nagkakaroon ng contact mismo dun sa kawali. So umiinit yung kawali. Ang tawag natin doon ay walang iba kundi direct flame contact. So yun yung mga methods of heat transfer kung tawagin po natin. Kaya tandaan, anong dahilan kung bakit kumakalat ang sunog? Dahilan ay walang iba kundi yung tinatawag natin, sir, na E. So, yan yung tatlong elemento ng fire triangle theory. Tatlong elemento. Then, maliban sa fire triangle theory, meron din tayong tinatawag na fire tetrahedron. Actually, halos wala nga pinagkaiba eh. Sabi ko nga sa inyo, nagkaroon lang ng modification. Modification in a way na dinagdagan po ng elemento si fire tetrahedron. Dinagdagan po siya. Ngayon, sir, tatandaan nyo lamang po, sir, sa fire tetrahedron, dito, okay, kailangan pa rin po ng fuel. But instead of using the word fuel, ang ginamit po nila, reducing agent. Pero fuel din po ito. Okay, fuel din po yan. Ang reducing agent, it is, okay, any material, okay, material that is being burned during what? During combustion process. Tawag dyan, reducing agent or a fuel. Then meron din tayong tinatawag, sir, na oxidizing agent. Or kung tawagin po natin, oxygen. Oxidizing agent or an oxygen. Ang oxidizing agent or an oxygen, this pertains to what? The materials that gives off oxygen. Nagbibigay or nagre-release po ng oxygen. That gives off or releases oxygen. Tawag po natin dyan ay walang iba kundi oxidizing agent. Now, sir, ano mga example po na tinatawag natin na mga oxidizing agent? Sample po nan is yung tinatawag po natin na perchlorates. Sample po nan is perchlorates at saka yung tinatawag natin, sir, na nitrates. Okay, yan ang example po natin. Okay, then meron din po tayong tinatawag, mga ma'am, sir, na okay, temperature. We have what we call the temperature or kailangan po talaga ng heat. Okay, ibig sabihin, okay, it is the energy, okay, component of fire. Okay, ibig sabihin, yan yung kinakailangan na init.
Ngayon, sir, ano-ano ba yung mga kailangan na init para makapag-produce po ng, okay, fire? Ganito lang yan. Kapag pinainitan mo ang isang bagay, sir, marireach niyan yung flash point. Ang flash point, mga ma'am, sir, yan yung pinakamababang temperatura. It is the minimum temperature that a substance must reach in order to, okay, release vapor that ignites, na pwedeng mag-ignites. Ang tawag po natin dyan ay flash point. Pero tandaan, hindi pa yan sapat para masunog. Maglalabas lang ng vapor na pwedeng masunog. Okay, flash point yan. Sir, then meron din tayo tinatawag na ignition temperature. Ano yung ignition temperature? Ang ignition temperature, yan yung minimum, okay, temperature that a substance must reach in order to what? To initiate combustion. In order to initiate combustion. Ibig sabihin, magsimula ang pagkasunog. Tawag natin dyan is ignition temperature. Then, meron din tayong tinatawag, so initiate, ibig sabihin, simulan. Magsimulang masunog isang bagay. Then, kapag lumagpas pa dyan, pwedeng umabot yan sa fire point. Ang fire point po, mga sir, yan yung pinakamababang temperatura. It is the minimum temperature that a substance must reach in order to what? To support continuous combustion. Para tuloy-tuloy po yung combustion. Yan yung temperatura na kailangan ng isang bagay na maabot bago siya magkaroon ng pagkasunog. Okay, bago magkaroon ng combustion, nung nagkaroon ng combustion, at para suportahan ang tuloy-tuloy na combustion. Kapag flash point, maglalabas lang ng vapor. Pero kapag na-reach yung specific na temperatura, masusunog na ignition temperature na yan. Kapag tuloy-tuloy na nasusunog, tawag dyan is what? Fire na. Okay? Now, ano pa? Yung yung pang-apat, okay, is the chemical chain reaction. Okay, sabi kasi nila, kung gusto mo daw po na magkaroon ng continuous combustion, kinakailangan din daw po, tuloy-tuloy po yung tinatawag natin, sir, na chemical chain reaction. Kailangan tuloy-tuloy. Anong ibig sabihin po nito? Simple lamang. Sabi lamang po dito sa tinatawag natin, sir, na chemical chain reaction. It is a requirement. Okay, ito daw po yung process. Okay, needed for what? For a continuous combustion. Yan daw po yung kinakailangan. Okay, para magtuloy-tuloy daw po yung tinatawag natin, sir, na combustion. That is chemical chain reaction. Yan yung apat na elemento pag sinabi po natin, sir, na fire tetrahedron theory. Apat na elemento for what? For fire tetrahedron theory. Okay? So, tandaan na halos walang pinagkaiba. Halos walang pinagkaiba. Okay, dito nga lamang dinagdagan ng isang elemento na hindi nyo dapat makalimutan. Kasi baka mamaya, sir, okay, ano pong nangyari? Yan po ang itanong. Okay, sir, ano pa? Nandyan din tinatawag natin na mga pieces. Okay, pieces ng firefighting development. Phase ng firefighting development. Sa phase ng firefighting development, o lagi lang tatandaan, meron tayong ilan? Meron tayong 10. Okay, ang una is what we call the prepar planning. Anong ibig sabihin ng prepar planning? Ang prepar planning is the act. Okay, this pertains to what? This pertains to the act of knowing the problem that might be encountered, okay, during fire. Okay, during the blaze or during the fire. Ano yung mga problema pwede nilang karapin if ever magkaroon ng sunog? Sir, at ang tanong, since pre-fire ito, are they anticipating na magkaroon ng sunog? Are they anticipating na magkaroon ng sunog? The answer is no. Hindi naman po nila ina-anticipate na magkaroon ng sunog. But pinaghahandaan lamang po nila in advance. Yun ang purpose kung bakit tayo meron tinatawag mga maminsir na. Yun ang purpose kung bakit meron tayong tinatawag mga maminsir na fire safety inspection. Kung bakit tayo nag-i-inspect. Okay, bakit nag-i-inspect? Ngayon, sir, ano pa ang ibig sabihin nan? This pertains to what? The preparation and the planning for the safety procedure. Okay, ibig sabihin, nagpaplano tayo yung mga procedure na atin po susundin. Ano yung mga bagay na gagawin natin? If ever magkaroon ng sunog in a particular building. Yan yung purpose ng atin pong fire safety inspection eh. Okay, para magkaroon tayo ng pre-fire planning.
Okay, kaya nire-require po yan ng revised fire code of the Philippines. Okay, now, after ng pre-fire planning, o meron na tayo ng, okay sir, ano po mangyayari? Ang mangyayari po is, upon arrival at the scene or the fire scene, we're going to conduct what we call size up. Okay, sir. Anong ibig sabihin ng size up? Size up means it is the mental evaluation, okay, or the observation of the fire scene. Ibig sabihin, ine-evaluate natin yung atin pong fire scene. Sir, ang tanong, bakit natin ine-evaluate po yung atin tinatawag, sir, na fire scene? The very purpose kung bakit po ginagawa ang size up, para malaman po natin ang class of fire. Okay, ibig sabihin kung class A ba yan, class B ba yan, class C ba yan, class D ba yan, or class A ba yan. Okay, inaalam po natin. Then, okay, para malaman din natin yung appropriate extinguishing agent. Again, the appropriate extinguishing agent. Malaman natin. Okay, anong gagamitin natin for different class of fire? Anong gagamitin? Okay? Okay, malalaman natin yan mamaya. Okay, ano pa? Nandyan din po yung tinatawag natin, sir, para malaman natin yung methods of attack. Okay, is it direct attack, indirect, or combination attack? Then meron din po tayong tinatawag mga mamin, sir, nalin, para malaman natin on how to prevent extension of fire. Ibig sabihin, para ma-prevent natin, paano ba natin, okay, ipe-prevent na magkaroon, na hindi magkaroon ng pagkalat ng sunog. Okay? And syempre, the manpower required for fire, okay, fighting, okay, operation. Yung manpower na kinakailangan. Tawag natin dyan ay walang iba kundi size up. Yan ang purpose nan. Kung bakit mga maminser na ino-observe ang files. Then, meron din tayong tinatawag mga maminser na rescue. Okay, sir. Ano yung rescue? Ang rescue po, mga mamin sir, dito, these are the act of removing, okay, occupants from the burning building. Okay, tinatanggal, inaalis natin yung mga occupants dun sa nasusunog po na building. Ang tawag natin dyan ay rescue. Kasi ang paramount consideration natin in cases ng firefighting operation, buhay talaga. Kaya necessary na, okay, magligtas po muna tayo ng mga tao. Ngayon, ano bang ginagamit natin dyan? Usual na ginagamit natin dyan, kapag tayo ay magre-rescue, is yung tinatawag natin, sir, na ladder. Ladder. Ano yung ladder? It is an equipment, okay, made of truss or solid beam where rungs are connected horizontally forming ascent or descent. Tawag natin dyan ladder. Ngayon, meron tayong mga iba't ibang klase ng ladder. Ano-ano yung mga iba't ibang klase ng ladder natin? So, meron tayong tinatawag na straight ladder. Ang straight ladder, ito yung klase ng ladder, ladder that contains only one section. No, tinanong yan na, ano nga po, sinasabi ko na to sa inyo, ano nga yung common height ng straight ladder? Ano nga yung common height ng straight ladder? Tinanong yan sa amin dati sa FOE noong June 2024. Kaya alam ko mga ma'am and sir kung anong lumabas sa FOE. Okay, huwag kayong maniwala sa maiba. Okay, kasi nag-take po ako noong 2024 June. Okay? So ano pong height nan? 14 feet. Common. Pero 16 yan ay 12 hanggang 16 feet. 12 to 16 feet yan. Okay? Now, sir, ano pa? Nandyan din ang tinatawag natin, sir, na extension, okay, ladder. Ang extension ladder, ito yung klase ng ladder that contains, two, section. Dalawang section po yan. So, ang taas po nito, inaabot po ito usually ng 16 hanggang 33 feet, yung kanya pong taas ng extension ladder. Okay? So, yung nasa taas na ladder, tandaan nyo, ply ladder yun. Yung nasa taas na ladder. Yung nasa baba, ang tawag natin doon ay walang iba kundi bed ladder. Tinatawag yon bilang isang bed ladder. Okay? Then, meron din po tayong tinatawag mga maminser na bangor ladder o bangor ladder. Ibig sabihin, ito po yung klase ng ladder that contains two section, dalawang section,
Okay, but it can reach more than 35 feet. Tawag na natin dyan, bangor ladder. Then meron din tayong tinatawag, sir, na aerial ladder. Ang aerial ladder, ito yung best suited to high-rise building. Kasi natin ng high-rise building, ang taas niya, 15 meters or above. High-rise po yan. Okay, ngayon, sir, ito rin yung klase ng ladder that is mounted in a turntable. Table. Sir, gaano kataas po ito? It is 30.6 meters or inaabot yan ng 100 feet. Okay, area ladder. Yan yung common na ginagamit natin during rescue operation. Okay, sir, after ng rescue o nakapag-rescue na po tayo, sir, dyan papasok naman yung tinatawag po natin, sir, na cover exposure. Okay, nandyan naman ang cover exposure. Ano ibig sabihin ng cover exposure? Simple lamang. When we say cover exposure, it is the act of preventing the fire from spreading to what? To another building. Pine-prevent natin na yung sunog ay kumalat po sa ibang building. Ibang building. Okay, it is cover exposure. So, ibig sabihin, kung yung A ang nasusunog, mga ma'am and sir, building A, katabi niya si building B, sir, basahin natin si building B. Okay, para hindi po siya madamay. Kaya nga sabi nila, 'di ba? Prevention is better than cure. It is necessary for us to prevent ang umalat ng sunog sa katabing building kaysa naman mamaya kapag kumalat na, tsaka natin aapulahin. Okay? Now, nandyan din po ang tinatawag natin, sir, na confinement. Okay, sir, anong ibig sabihin ng confinement? Pag sinabi natin, sir, na confinement, laging tatandaan, this pertains to what? The act of preventing the fire from extending, from extending to other portion of burning or exposed building. Tawag natin dyan confinement. Ibig sabihin, sir, dito, pine-prevent natin na yung sunog ay kumalat sa ibang parte ng nasusunog na building. So, tawag natin dyan ay walang iba kundi confinement. Now, sir, kapag naging successful ang overexposure or confinement natin dyan, nangyayari, ibig sabihin, nagawa or successful ang fire control natin. Ang fire control natin, tatandaan nyo, when we say fire control, this pertains to what? This pertains to the acts, or means to what? To keep the fire to a minimum and what? And manageable level. Or, ito yung mga acts which covers which these are the acts, that prevent spread of fire. Na pine-prevent po ang pagkalat ng sunog. Basta, lahat ng act na ginagawa natin para i-prevent ang pagkalat ng sunog, ang tawag natin dyan ay walang iba kundi fire control. Kaya yung cover exposure and confinement, it is a form of fire control. Form yan ng fire control. Then, meron din tayong tinatawag mga insernalen, ventilation. Okay, ang ventilation it is the act of making an opening to building in order to clear out smoke and heat para palabasin yung init at usok. So meron tayong mga iba't ibang klase ng ventilation. Ang una is vertical ventilation. Vertical ventilation. Sir, ano ibig sabihin ng vertical ventilation? So dito, the clearing of smoke and heat from the highest point, sa taas. Highest point, vertical po tawag natin dyan. Then meron din tayo tinatawag na horizontal ventilation. Kapag horizontal ventilation, dito nagkakaroon ng clearing of smoke and heat from the side of the building. Sa side ng building. Horizontal ventilation yan. Side ng building, horizontal. Taas, highest point, vertical. Side ng building, horizontal. Then, meron din tayong tinatawag, sir, na mechanical ventilation. Kapag mechanical ventilation, dito, nagkakaroon po ng clearing of smoke and heat, using smoke ejector. Gamit ang smoke ejector.
ventilation po ang tawag natin dyan. So, ang purpose nan ay para ma-prevent din yung backdraft. Ano bang ibig sabihin ng backdraft? Bakit ba ginagawa natin yan? Okay, sir. Ano bang ibig sabihin ng tinatawag natin na okay, backdraft? Ang backdraft, mga ma'am and sir, ito po yung tinatawag natin na nangyayari daw po ito, nangyayari due to the sudden introduction of oxygen in a super okay, heated, confined confined area will cause explosion. At yung explosion po na yan, ang tawag natin dyan, backdraft. At para maiwasan ang backdraft, tayo po ay nagbe-ventilate. Okay? Para maiwasan yan, nagbe-ventilate po tayo. Ngayon, sir, okay, ano pa? Pag safe na tayo against backdraft, yan. Safe, okay, backdraft. Anong gagawin natin, sir? Kapag save na po sa backdraft, magkakaroon na ng tinatawag natin, sir, na extinguishment. Sir, anong ibig sabihin ng extinguishment? It is the act, okay, of putting the fire completely, okay, out. Okay, ibig sabihin, completely aapulahin na po natin ang atin pong, okay, sunog. Extinguishment ang tawag po natin dyan. Extinguishment. Ngayon, meron tayong mga means ng pag-apula ng sunog, di ba? So, nandyan ang tinatawag natin, sir, na starvation. Okay, kapag starvation, laging tatandaan dito, removal of fuel. Gutumin natin ang fuel. Okay, starvation yan. Then meron dito tinatawag, sir, na cooling, or the other term is quenching. Cooling or quenching dito is the reduction of heat. Binabawasan natin ang init. Then meron din tayong tinatawag, sir, mga ma'am and sir, na alin? Meron din tayong tinatawag, mga ma'am and sir, na smothering. Ang smothering dito, nagkakaroon po ng total removal of what? Oxygen. Tinatanggal mo ang oxygen totally. Okay, smothering. Then meron din tayong tinatawag, mga ma'am and sir, na oxygen dilution. Ang oxygen dilution, ano nangyayari po dito? Pag sa oxygen dilution, dito, reduction of oxygen. Anong pinagkaiba niya sa smothering? Smothering, totally tinatanggal ang oxygen. Sa oxygen dilution, from the word self-dilution, sir, pinabababa lamang ang content ng oxygen. Then, nandyan din ang tinatawag natin na interference. Kapag interference, laging tatandaan, dito, nagkakaroon ng inhibition of chemical chain reaction. So, extinguishment ang tawag natin dyan. So, ganito lamang yan. Ang pag-extinguish ng sunog ay nakadepende po, mga maminser, sa class ng fire. Nakadepende po yan sa class ng fire. Okay, ganito yan na. Okay, ilalagay natin na. Okay, so meron tayong mga iba't ibang klase. Okay, meron tayong mga iba't ibang klase ng fire. Ay, huwag mo sulatan, pare. Sulatan, para hindi tayo magkagulo. Yan, salamat. Okay, magsusulatan. Okay, now, sir, dito tingin na mabuti. Tingin. So, meron tayong tinatawag, sir, na class A. Okay, class A. Ang class A natin, tatandaan nyo, dito ang nasusunog is what? Mga ordinary, combustible, solid materials. Ayan, tandaan na, mga ordinary, combustible, solid materials. Okay, ito, lagay natin, fuel burning. Fuel burning, anong fuel ang nasusunog? Okay, then dito, tandaan, yung class. Then dito, yung appropriate extinguishing agent. Extinguishing agent. Okay, ngayon, sir, anong gagamitin natin for class A? Class A, water. Or H2O. Yan ang ginagamit natin. Okay, sir. Paano po kung ito ay class B? Kung class B po ito, ang susunog po dito, SWAT, mga combustible, flammable, or inflammable, liquid, and gas. Okay, sir. Dito, ano po ang appropriate extinguishing agent natin? AFFF, okay, or aqueous film forming foam, okay, tsaka carbon dioxide, at tsaka yung tinatawag natin, sir, na halons. Okay, tsaka halons. For class B. Ngayon, sir, for class C. Okay, class C, anong gagamitin po natin? For class C, ang gagamitin natin, tatandaan, ang nasusunod dito ay electrical materials. Ang ginagamit dyan, generally, dry chemical.
Okay, dry chemical. Pero kapag ang dry chemical, katulad ng mga fire extinguisher, ay gagamitin natin mga mabinser, okay, sa A, B, at C, anong tawag natin dyan? Tawag natin dyan is multipurpose dry chemical. Kapag for class A, B, at C, multipurpose na yan. Then, kapag class D, sir, it is what? Metal, okay, substance. Metal substance. Anong ginagamit dito? Ginagamit dito, dry powder. Okay, dry powder. And, nandyan ang tinatawag natin, sir, na class K. Class K dito, okay, kitchen materials na nasusunog. So, sir, anong ginagamit po natin dito? Wet, okay, wet chemical. Yan ang ginagamit natin. Kaya, sir, malalaman po natin kung anong class ng fire ang nasusunog. Kailangan muna natin alamin ang class ng fire. Then, tsaka tayo magde-decide kung anong extinguishing agent ang atin pong okay, gagamitin. Okay, kaya mahalaga ang tinatawag natin, sir, na size up para malaman ang class of fire. Okay, next. Sir, ano pa? After ng tinatawag natin, sir, na extinguishment, okay, then magkakaroon na po ng tinatawag natin, sir, na okay, salvage. After ng extinguishment, magkakaroon ng salvage. Ano yung salvage? Ang salvage, this pertains to what? The act, okay, of preventing properties of value to be damaged. Okay, pine-prevent natin na yung mga properties of value to be damaged. Damage ba para saan? Damage sa heat, okay, saan pa? Sa water, sa smoke, madamage yan. Salvage po ang tawag natin dyan. Then, meron din tayong tinatawag, sir, na overhaul. Sir, ano yung overhaul? It is a complete and a detailed check of the, okay, of the fire scene to determine, okay, presence of what? Sparks, open flames, and yung tinatawag natin, sir, na embers. Tawag natin dyan ay walang iba kundi overhaul. Chine-check natin yung buong area. Chine-check ang buong area. Baka kasi mga ma'am and sir, may possibility na len na kapag merong open flames at saka embers pa dyan at hindi natin nakulab, there is a possibility na len na ito po ay mag-cause ng reignition. Na ayaw naman natin na magkaroon ng tinatawag natin, sir, na reignition, di ba? Or pagsiklab ulit ng sunog. Then after that, magkakaroon na po ng tinatawag natin, sir, na post-fire analysis. Ano yung post-fire analysis? Dito, determination of the origin and cause of fire. Yan yun. Diyan na po natin aalamin yung origin at saka cause ng fire. Or magkakandak, it simply means aalamin po natin or magkakandak po tayo ng tinatawag natin, sir. Okay na? Okay, fire or arson investigation. So, that is the phases ng firefighting operation. You need to be familiar sa bagay na to kasi ito yung ginagawa. Wait nga lang po ha. Okay, let's continue. Ano pa ang dapat tandaan? Sa atin pong firefighting operation, okay na yan. Sa firefighting operation natin, okay, ngayon, fire or arson investigation po tayo. Ngayon, sir, sino po ba ang nagkakandak ng fire or arson investigation? Kasi meron tayong tinatawag dito, mga ma'am and sir, na, tandaan na, meron tayong tinatawag dito na team. Team. Team, fire or arson, investigation. Yung team po natin. Team. Okay, sir. Sino ang bubuo po dyan? Ang una dyan is yung tinatawag natin na team leader. Nandyan ang team leader. Si team leader po, mga ma'am sir, laging tatandaan, siya po yung may overall control over the, of the investigation in the fire scene. Siya yung may overall control. Okay, dun sa atin pong gagawing investigation. Katuwang niya po dyan, yung tinatawag natin, sir, na leading fire or arson investigator. Okay, katuwang niya is si leading fire or arson investigator. So dito, mga ma'am sir, tatandaan, okay, anong gagawin niya? It is to coordinate to team leader regarding
okay, the appropriate, okay, investigation approach. Okay? So, i-coordinate niya kay team leader yung appropriate investigation approach. So, ibig sabihin, bago sila mag-act, kung anong gagawin, sir, kailangan muna lagi ng coordination kay team leader at saka leading for fire or arson investigator. Then, meron din tayong tinatawag, Sir Nalem, meron din tayong tinatawag na fire scene, okay, photographer. Ano yung fire scene photographer? Si fire scene photographer, anong trabaho niya? It is to photograph the fire scene prior to arrival of of the team and during walkthrough. During walkthrough. Fire scene photographer. Okay? Okay, next. Ano pa? Nandyan din ang tinatawag natin, sir, na fire scene, okay, sketcher. Okay, ang fire scene sketcher, okay, tatandaan na, si fire scene sketcher, anong trabaho niya? Is to diagram and illustrate the fire scene. Okay? So, i-draw po yan. I-drawing yung fire scene po natin. Then, nandyan din ang tinatawag natin, sir, na evidence, okay, recovery, okay, personnel, or custodian. Okay, sir. Ano po ang trabaho niya? Ang trabaho niya, sila po yung nagkakandak, they should conduct the okay, actual and exhaustive okay, search for what? For evidence. Okay, and syempre, okay, kaya nga sabi, custodian, ibig sabihin, they are the one who will secure or preserve the evidence. Then meron din tayong tinatawag mga sir, na security personnel. Yung security personnel, okay, they will be the one who will ensure the safety of the investigation team. Okay, sila po ang magsisigurado ng kaligtasan ng investigation team. Kasi may mga pagkakataon mga sir, may mga taong nasunugan na talagang talaga bang violente. So para hindi po mangyari yung mga bagay na yan kasi gustong-gusto nga nilang pumasok. So nagkakaroon na tayo ng security personnel. Pero lagi niyong katandaan, sir, anong tawag mo doon sa unit or section ng BFP na naatasan talaga na na mag-examine ng mga pieces of evidence. Okay, sir. Anong tawag doon? Ang tawag doon, mga sir, hindi siya kasama ng team, Arson Laboratory, okay, section. Or kung tawagin natin ay ALS. Kung tawagin ay ALS. Si ALS, tatandaan, ito po yung section of the BFP that is task for the examination of pieces of evidence. It is ALS. So, yan yung bumubuo po dun sa atin pong fire or arson investigation team. Okay, sir. And the ALS, siya naman po yung mag-examine. Ang equivalent niyan, parang atin pong forensic group sa PNP. Kapag may nakitang ebidensya, sa subject sa laboratory examination and dyan papasok si ALS. Okay? Now, sir, ano bang ginagawa? Ano ba yung procedure? Okay, procedures in fire or arson investigation. Ano yung procedures na ginagawa po dito? Okay, sir. Tandaan na, ito lang yung procedures na gagawin kapag sa fire or arson investigation. Ito lang yan. Ang una is yung tinatawag natin, sir, na walkthrough and documentation. Walkthrough and documentation. Magkasabay yan, magkasabay. Yan yung unang step na ginagawa. Ngayon, sir, anong ginagawa dito? Simple lang. Okay, nagkakaroon po dito ng initial ocular inspection. Okay, or walk through in the fire scene to determine the possible source of ignition. Okay, sir. Iniikot natin ang buong fire scene para ma-determine daw po kung saan ba possible, okay, nagsimula ang sunog. Ano yung nag-cause ng pagkasunog? Okay, sir, tawag natin dyan walkthrough and documentation. Ngayon, sir, sino nagkakandak ng walkthrough? Ang nagkakandak ng walkthrough, ang pumapasok po muna si team leader, and the leading fire or arson investigator. Sila po ang pumapasok dyan. Sila po muna ang pumapasok dyan. Okay? Or lagay ko na lang
leading FAI, leading fire or arson investigator. Silang muna ang pumapasok. Sa likod nila, nakasunod sa likod nila, yan, yung magdo-document. Paano ba tayo nagdo-document? O pwede tayo mag-document through what we call note-taking. Ano ibig sabihin ng note-taking? Lahat ng activities na ginagawa sa Parsin, ino-note natin yan. Kaya nagkakaroon ng comprehensive record of all activities done at the Parsin. Comprehensive records ang ginagawa natin. So, nire-record natin ang lahat. Okay, sir. Ano pa? Then, nandyan din po ang tinatawag natin, mga sir, na photographing. Photographing. Ang photographing po natin, tatandaan, ito, nagkakaroon tayo ng accurate, objective, visual representation, and permanent record of the parsin. Nire-record natin ang buo. Ang atin pong parsin. So, dyan papasok yung mga iba't ibang photographic views natin. Katulad ng general, medium, zoom, and yung tinatawag natin, sir, na close-up. Yung tinatawag natin, sir, na close-up view. Okay, that is what we call photographing. Then, nandyan po yung tinatawag natin, sir, na sketching. Ang sketching naman, dito nagkakaroon naman tayo ng graphical representation of the fire scene. Kagandahan lang dito with actual measurement. May sukat na po. Okay, ang kagandahan kapag sketching. So, yan yung ginagawa natin during walkthrough and documentation. Okay, ngayon, sir, after ng walkthrough and documentation, dyan na po magkakaroon ng cause, and origin determination. The cause and origin determination. Inaalam na po natin yung cause and the point of origin. Now, ang tanong, paano ba natin malalaman ang tinatawag po natin, sir, na point of origin? Paano bang ibig sabihin muna? What is the meaning of point of origin? Ang point of origin, tatandaan, this pertains to what? The beginning or exact place where the unfriendly fire originated. Unfriendly fire originated. Diyan po talaga nagsimula yung tinatawag po natin, sir, na sunog. Point of origin. Ang tanong, paano po ba natin nalolocate ang tinatawag po natin, sir, na point of origin? So, meron tatlo. Ano yung tatlong means ng pag-locate ng point of origin? Nandyan yung tinatawag natin, sir, na low point of burning. Low point of burning. Ang low point of burning, mga sir, tatandaan, it should be given the first consideration. Okay, sir. Bakit? Kasi lagi nyo na po tatandaan, because fire normally moves upward. Pataas daw po kasi ang paggalaw ng apoy ng flames. Kaya, tatandaan nyo po, ang tingin po sa point of origin is what? Laging sa baba. Okay, baba po muna. Okay? Then, nandyan din po ang tinatawag natin, sir, na interviewing, of witness. Interviewing of witness. Sa interviewing po ng witness, mga sir, tatandaan nyo lamang po, yung atin daw pong witness can pinpoint the exact, location where, fire started. Okay, yung pinaka-eksakto, pwede nilang maituro. Kaya mag-interview tayo kung maaari. And, nandyan din po ang tinatawag natin, sir, na Charing pattern. Charing pattern, ibig sabihin nito, there is a blackening of the surface, pangingitim. Kasi tatandaan nyo daw, ang sabi dito, the point of origin will indicate the deepest char. Deepest char. Tama nga naman. Yung point of origin, it will indicate the deepest char. Ibig sabihin, yung pinakamaitim. Pinakamaitim, possible na dyan nagsimula ang suko. Yan yung point of origin. Yan yung means natin ng pag-locate ng point of origin. Okay? Sir, ano pa? Tatandaan, yung mga modus operandi ng perpetrator, kasi pwedeng pwedeng magkaroon niya ng indication, of modus operandi of arsonist. Okay, ano-ano ba yung mga modus operandi ng arsonist? Ang mga arsonist kasi gumagamit niya ng plant. Ano yung plant? Yung plant po, it is a physical arrangement of arsonist to what? Tandaan lang dito, start fire. Pasimulan ang sunog. Plant yan.
Then meron tayong tinatawag, sir, na trailer. Ang trailer, katandaan, ito yung tool used by arsonists to what? Tandaan dito, spread fire. Pakalatin ang sunog. It is trailer. Then meron din tayong tinatawag, mga mamin-sir, na accelerants. Accelerants. Ang accelerants, mga mamin-sir, ito yung tool used by arsonists for what? For flame propagation and what? And to feed the fire as rapidly as possible. Ibig sabihin, pabilisin ang pagkalat ng sunog. Then meron din tayong tinatawag, sir, na timing device. Timing device, ibig sabihin po nito, simple lamang. Ito yung tool used by arsonists to, what? Delay start of fire in order to establish, alignment. So tawag natin dyan ay walang iba kundi what? Tawag natin dyan walang iba kundi accelerants. So, yung mga yan po, tandaan na, yung mga yan ay modus operandi. Kapag meron nan, tatandaan nyo, mataas ang possibility na yaan talaga is what? Yaan talaga, mga ma'am-sir, ay arson. Okay, kaya malalaman po agad natin, mga ma'am-sir, kung ito ay arson, incidental in nature, accidental in nature, or what? Or ito po is what? Ito po ay isang, intentional. Accidental or intentional. Gamit po yan. Ngayon, ang pangatlong, procedure na ginagawa sa fire or arson investigation is yung tinatawag po natin, mga sir, na pangatlo, yung tinatawag natin, sir, na collection and preservation of evidence. O, tandaan lang meron lang rule kayong dapat tandaan dito na tinatawag natin, sir, na investigation, tandaan, fragile evidence should be, collected first. Yan ang pinakaunang dapat kolektahin. Okay? And, subject, to scientific examination. Kailangan nating ingatan yung mga bagay po na yan. So, collection and preservation. Okay, sir. Anong ibig sabihin naman po na tinatawag natin, sir, na pang-apat na procedure natin is what we call the questioning, of the witness. Yan. Dito na tayo magke-question ng witness. Okay? So, kanina sinabi ko na interviewing a witness is a means ng pag-locate ng point of origin. Pero gagawin mo lang pala yung pag-interview dito sa pang-apat na, procedure. Ang questioning the witness, this pertains to what? A simple, a casual, or a conversation, type of questioning, to victim, complainant, or, witness that, have personal knowledge. Knowledge about the incident. So, tawag natin dyan ay walang iba kundi questioning of the witness. So, tayo po ay magke-question. Dito natin gagawin. At saka lang tayo, mga ma'am-insert, tatandaan, tsaka lang po tayo magre-release ng atin pong fire scene. Tsaka lamang magkakaroon ng release of the fire scene. Sir, anong ibig sabihin ng release of the fire scene? Ang release of the fire scene, it is considered to be the final phase, of, fire or arson investigation. Yan na ang pinakahuli. Okay, then, it is also the time, mga ma'am-insert, na magkakaroon po ng issuance of what? The issuance of PRCP. Or kung tawagin natin ay property, property recovery, and clearance permit. O yung tinatawag po natin, sir, na PRCP. Diyan na po i-issue yan. Ibig sabihin ng PRCP, pinapayagan na po yung mga taong nasunugan na, i-recover na yung mga, yung mga bagay na mga bagay na nasunog. So, yan yung tinatawag natin, sir, na fire or arson investigation. Okay? So, next, ano pa dapat yung tandaan? Okay, anong pa dapat tandaan dito? Okay, isa pa. Dapat tandaan, isa pa, titingnan na mabuti the legal concept of arson. Okay, sir. Ano bang ibig sabihin po ng tinatawag po natin, sir, na arson? Kasi ang pinag-uusapan po natin
ay legal concept na po ng ating arson. Ano bang ibig sabihin ng arson? Okay, tatandaan nyo lamang po, sa arson po, this pertains to what? This pertains to a malicious and a willful, okay, burning of, okay, property. Okay, ibig sabihin, the property, yung property ay pwedeng alin? Pwedeng maging personal o pwedeng maging real. Pag sinabi natin sir na personal, ibig sabihin sir, pwedeng alin? Pwedeng what? Pwedeng movable. Okay, movable. Pag sinabi natin sir na real, ibig sabihin sir, immovable. Pag sinabi po natin sir na arson, pwedeng personal, pwedeng yung tinatawag po natin sir na real proper property. Ngayon, sir, ang tanong, simple lamang po dito. Okay? Ano-ano po bang ibig sabihin po nan? For it to be considered, okay, as the crime of arson, laging tatandaan, it should be done with what? It should be done with, okay, malice. Tatandaan, it should be done with malice. Anong ibig sabihin po ng tinatawag natin, sir, na, okay, malice? Mas sinabi po natin, it should be done with malice, kinakailangan daw po, okay, it denotes what? It denotes, okay, hatred or what? Or ill will. Okay, or ill will with malice. Malisyoso yung act na kanyang ginawa. Nandyan din po yung tinatawag natin, sir, na willful. Anong ibig sabihin ng willful? Willful, ibig sabihin, ang act po ay ginawa, what? Ito po ay deliberate, or what? Unintentional act. Okay? Ibig sabihin talagang ginusto. May freedom yung tao nung kanya itong ginawa. Then, nandyan din po yung tinatawag natin, sir, mga ma'am, sir, na lim. Sabi daw, nagkaroon ng burning. Okay, sir, paano masasabi nagkaroon ng burning? Okay, sabi daw, its identity, okay, change, nagbago. Or what? Or laging tatandaan, sir, there must be a child. Okay, dapat daw po, merong tinatawag, sir, na, okay, ring. And, sir, nandyan din po yung tinatawag natin, sir, na kailangan clear ang intent. For it to be considered as arson only, dapat daw clear ang intent. Okay, sir, anong ibig sabihin po nan? Simple lamang po, mga ma'am, sir. Okay, this pertains to the purpose or accomplishment of an act. Okay, kailangan clear ang intent na magsunog lang. Baka kasi mamaya, sir, ang intent is what? Is okay, pumatay. Ginamit lang yung fire, di ba? Then, andyan yung tinatawag natin, sir, na motive. Okay, yung motive, laging tatandaan, this pertains to the moving power which induces a person to act. Yan yung moving power na nag-i-induce sa isang tao to act. Nagtutulak sa isang tao para mag-act. Motive. Kailangan nating mapatunayan po yung mga bagay na yan. Now, ang tanong, ilan ang klase ng arson? Ilan ang klase ng arson? Tatlo ang klase ng arson. Laging tatandaan. Tatlo ang klase ng arson. Ngayon ang tanong, paano po namin malalaman kung anong klase ng arson yan? There are bases in the criminal, okay, liability of arson. May basihan po tayo. Para malaman, kailangan kasi nating alamin kung anong klaseng arson. Ang keyword natin dyan, class. Okay, tandaan na, yung basihan natin para malaman kung anong klaseng arson. Unang-una, the kind and character of building. Alamin nyo muna, ano bang building ang sinunog? Ano bang building ang nasunog? Okay, pangalawa, nandyan din po ang tinatawag po natin, sir, na LEM, the location of building. Lokasyon ng building. Anong ibig sabihin po nan? Kung nasaan yung building na nasunog, baka kasi mamaya nasa populated, baka kasi mamaya nasa congested yung tinatawag po natin, sir, na okay, building. Then, nandyan din po yung tinatawag natin, sir, na extent of burning. Ano ibig sabihin extent of burning? Yung lawak ng nasunog. Tsaka, lastly, yung tinatawag natin, sir, na state of being inhabited or not. Aalamin nyo din daw po, mga ma'am, sir, kung may nakatira po ba sa isang bahay or wala. Kaya tandaan, tatandaan, sir, paano malalaman kung anong klaseng arson yan? Tingnan nyo muna kung ano ang sinunog na building. Yung kind and character ng building na sinunog. Tingnan nyo rin po kung nasaan ang building. Baka kasi mamaya nasa populated or congested yan. Tingnan nyo rin po yung lawak ng pagkasunog and also kung, tingnan nyo rin po kung may nakatira po bang tao or hakim.
Okay? So yan yung basis or basihan natin para malaman po natin kung anong klaseng arson. Now, ang tanong, ilan ba ang klase ng arson? Tandaan nyo, tatlo. Tatlo ang klase ng arson. Ano yung tatlong klase ng arson natin? O, sabi daw dito, any person who burns or sets fire to the property of another, ang sinunog mo, property ng ibang tao, shall be punished by prison mayor. Basta sinunog mo yung property ng ibang tao. Ngayon, the same penalty shall be imposed when a person sets fire to his own property under circumstances which expose to danger the life of or property of another. Ibig sabihin, sir, paano kapag property ko ang sinunog ko? Paano kapag property ko? O kaya ang aking sinunog? Okay, sir. Tsaka ka lang magiging criminally liable kapag in-endanger nito yung buhay at property ng ibang tao. Pero kung walang nakalagay, example, sinunog ko lang property ko, pag may-ari ko naman yan, am I criminally liable? Definitely hindi. Kasi bakit? Kasi, okay, hindi naman ito nag-endanger ng life and property of another. Pero halimbawa, sinunog mo ang bahay mo, at katabi nito ang bahay ng ibang tao, sir, na-endanger nito yung property ng other person. Therefore, you are now criminally liable for the crime of arson. Tsaka ka po criminally liable. Okay, sir. Section 2, destructive arson. Pag destructive arson, mga maminser, patandaan, okay, ano pong mga bagay, ano pong mga building or establishment ang okay nasunog. Pag sinabi po natin, sir, na destructive arson, iisa-isahin po natin, oh, any ammunition, factory, and other establishments where explosives, inflammable, or combustible materials are stored. Ibig sabihin, okay, factory ng mga bala. Kasi bakit? May mga gunpowder dyan eh. Okay, or mga establishment daw kung nasaan yung mga explosives o yung mga bagay na mabilis masunog. Imbakan. Sample, halimbawa, fireworks factory, tindahan ng mga paputok. Tindahan ng paputok. Okay? So, it is what? It is destructive arson. Ano pa? Archive, museum, whether public or private, or any place devoted to culture, education, or social services. Okay, sir. Ano example po na? Sample na, halimbawa, yung tinatawag po natin, okay na, okay, example, schools, university, colleges, ano pa? Okay, yung atin pong mga museums, ano pa? Kung saan nagkakaroon ng gathering ng mga tao. So, destructive arson yan. Pangatlo, simbahan. Ano mang klaseng simbahan? Okay, basta ginagamit po yan as a place of worship. Basta wino-worship po ng mga tao, o grupo ng mga tao, okay, yung kanilang pinaniniwalaan. Okay, or yung kanilang Diyos. Sabi na, tawag natin dyan, okay, it is destructive arson. Ano pa? Any train, airplane, or any aircraft, vessel, or watercraft, or conveyance for transportation of persons or property. Tandaan, kahit anong transportation vehicle. Kasama ang train, kasama ang airplane, kasama ang barko. Okay? So next, panglima, any building where evidence is kept or used in any legislative, judicial, or administrative, or other official proceedings. Example, laboratory. Bakit? May mga ebidensya dyan eh. Diyan kinikip natin yung mga ebidensya eh. Okay, nagagamitin sa judicial proceedings. So, ibig sabihin, sir, destructive yan. Ano pa? Hospital, hotel, dormitory, lodging house, housing tenement, shopping center, mga pamilyan, mga sinihan. Or, okay, any similar place or building. Ibig sabihin, yung ginagamit po natin, sir, for assembly. Okay, yung talagang malalaking mga lugar. At any building, okay, whether used as dwelling or not, situated in a populated or congested area. Ang tawag po natin dyan, sir, is what? Tatandaan, kaya sabi ko sa inyo, pinagbabasihan natin yung location ng building. Pinagbabasihan. Bakit? Kasi kapag nasa populated yan or congested area, automatically it is what? Automatically it is destructive arson. Basta nasa populated or nasa congested area yan. It is automatically destructive arson. Kaya pinagbabasihan ang location ng building. Okay? Sir, ano naman po kapag other cases ng arson? Sabi dito, other cases of arson, parurusahan ka daw po ng reclusion temporal to reclusion perpetua. Ang destructive arson, reclusion temporal in its maximum period to reclusion perpetua. Pero si other cases of arson, mga ma'am and sir, tatandaan nyo, dito ang parusa lamang po, walang specific na period. Walang period.
walang specific na period. Sabi dito, mga ma'am and sir, laging tatandaan, reklusyon temporal lang. Walang specific na period. To reklusyon perpetua. Kailan yan? Kapag ang sinunog mo, office ng government. Ano pa? Bahay na may nakatira, okay, pero wala sa populated, wala sa congested. Ano pa? Any industrial, okay, establishment, shipyard, oil well, mine shop, platform, or tunnel. Okay? Any plantation, farm, pasture land, growing crop, grain field, orchard, bamboo grove, or forest. And, syempre, any rice mill, sugar mill, okay, cane mill, or mill central. Okay, and any railway or bus station, airport, or warehouses. It is what? Other cases po yan ng arson. Other cases po yan ng arson. Okay, sir. Ang technique ko lang dito, lagi nyo titingnan, tingnan nyo po muna kung destructive. Tingnan nyo po muna kung other, excuse me. Tingnan nyo po muna kung other cases of arson. Kapag hindi destructive, hindi other cases, tsaka siya tinatawag, Sir Nalin, na arson under Section 1. Walang simple arson. Arson under Section 1. So yan yung mga iba't ibang klase ng arson na, iba't ibang klase ng arson. O, ngayon, ano yung mga special aggravating circumstances ng arson? What are the special aggravating circumstances po ng tinatawag natin, sir, na arson? Ano ang mga special aggravating circumstances na tinatawag natin, sir, na arson? O, lagi titingnan. Okay, ang keyword ko dyan na ginagamit, sir, is what? Ang keyword na ginagamit ko dyan ay walang iba kundi ifs. Yun po ang aking ginagamit. Kapag special, okay, circumstances ng tinatawag natin, sir, na arson. Okay, ang keyword ko dyan, ifs. Ibig sabihin, intent to gain, if committed for the benefit of another, if the offender is motivated by spite or hatred, ibig sabihin talagang kinamumunghian niya, okay, and committed by a syndicate. Pag sinabi natin syndicate, 3 or more. Ibig sabihin, example, nag-commit ka ng alin, nag-commit ka ng arson. Okay? Pero ang dahilan kung bakit ka nag-commit ng arson, para talaga kumita. Example ng insurance fraud. Diba? So, intent to gain yan, special aggravating yan. Yung intent to gain yan. Ano pa? If committed, okay, for the benefit of another. For benefit, okay, of another. Anong ibig sabihin ng for the benefit of another? For the benefit of another, which means to say, mga maminser, laging tatandaan, hindi man ikaw ang mag-gain for something, for burning a property, but ibang tao po ang mag-gain. Okay? It is special aggravating circumstance ng arson. Okay, ano pa? Dahil kinamumungyan mo, tsaka mo, kaya mo sinunog. So, tandaan nyo lang, ifs. Ifs. Intent to gain, benefit of another, okay, spite or hatred, or syndicate. Ifs po yan. Pag sinabi syndicate, 3 or, okay, more. 3 or more. Okay? Then, sir, ano-ano po yung mga prima facie evidence ng arson? Prima facie. Pag sinabi natin, sir, na prima facie, ibig sabihin at the first glance. Yes. Ibig sabihin, yung unang tingin pa lang natin, alam natin na arson na po agad yan. Okay, sir. Ano-ano yan? Sabi dito, if the fire started simultaneously in more than one part of the building. Okay, anong ibig sabihin po nan? Yung bang ang sunog ay nagsimula na magkasabay sa higit sa isang parte ng building mismo. Magkasabay. Kaduda-duda yan. Talagang prima facie evidence of arson po yan. Sir, ano pa? If substantial amount of flammable substance or materials are stored within the building, not necessary in the business of the offender, nor for household use. Anong ibig sabihin po nan? Yung bang kaduda-duda may substantial amount ng flammable substance na hindi naman ginagamit sa business. Okay? Or what? Or hindi ginagamit sa bahay. It will be a prima facie evidence ng arson. Number 3, if gasoline, kerosene, petroleum, or other flammable or combustible substances or materials soaked therewith or containers thereof or any mechanical, electrical, chemical, or electronic contrivance designed to start a fire or ashes or traces of any of the foregoing are found in the ruins of the premises. Sabi ko nga po sa inyo, di ba, kapag may plant,
kapag may trailer, kapag may accelerants, may timing device, yang mga yan, kapag meron nan, it is a prima facie evidence of arson. And kapag yung building ay naka-insured substantially in more than its actual value, the time of the issuance of policy. Anong ibig sabihin? Kasi requirement ng revised fire code na magpasa po tayo ng alin? Magpasa po tayo ng insurance policy natin within 10 days simula nung ito ay nakita. Okay, simula po nung ito ay nag-run o nag-sign ng insurance. Within 10 days, requirement yan ng revised fire code. Okay, ngayon, ma'am sir, halimbawa, ang property mo 500,000 lang pero naka-insure yan ng 750, nasunog. Kaduda-duda yan. Okay, kaduda-duda yan. Number 5, if during the lifetime of the corresponding fire insurance policy, more than 2 fires have occurred in the same or other premises. Anong ibig sabihin po nan? Higit daw po sa dalawang higit daw po sa dalawang sunog ang nag-occur. Yes, hindi nga siya naka-insured more than its actual value. Pagpalagay natin, naka-insured yan, ang halaga ng property mo 500, naka-insured lang ng 250. Pero, nasunog siya na 3 beses. Okay? Kahina-hinala na po yan. Ibig sabihin, may intent ka na dyan na kumita, kaya paulit-ulit na susunog. Okay? Next, ano pa? If shortly before a fire, a substantial portion of the effects, okay, insured and stored in a building or property had been withdrawn. The property had been withdrawn from the premises. Ibig sabihin, sir, o bago magkaroon ng sunog, okay, sir, na-withdraw po muna yung mga property. Na-withdraw muna yung mga property. And, pang-pito, if a demand for money or other valuable consideration was made before the fire in exchange for the assistance of the offender. Yung bang nagkaroon po muna ng alin? Nagkaroon po muna ng pananakot. Okay? Nagkaroon ng demand. Okay? Nagkaroon ng demand na kung hindi po, mga ma'am and sir, na babayaran, susunugin. Kapag may ganang pangyayari, prima facie evidence yan ng arson. So yan yung mga dapat yung tandaan sa krimen na arson. Tandaan na, sa crime na arson. Narandaan ko dyan, ang tanong sa amin, sir, paano daw po kapag sinunog yung property? Wala naman pong okay na sunog na ibang property or walang na-endanger. Ang sagot ko dun, walang crime. Wala talagang crime. Okay? Kasi bakit? Lagi nyo tatandaan, mga ma'am sir, sabi ng Section 1, okay, sabi ng Section 1, generally, ang arson ay makukumit mo kapag sinunog mo ang property na pagmamay-ari ng iba. Okay, ibang tao. Yun ang sinunog mo. Okay, paano kapag sinunog mo yung property mo? Magiging arson lang yan kapag sinunog mo ang alin? Property mo na endanger nito ang life at property ng ibang tsaka lang po siya nagiging arson. So yan ang dapat tandaan na sir, ano pa? Yung mga types ng fire truck natin. Types ng fire truck. Meron tayong mga pumper trucks. Okay, pumper trucks. Sinabi po natin sir na pumper trucks. These are the most common BFP response vehicle. The BFP standard pumpers typically carry 1,000 gallons of water and feature roof-mounted water cannons, hoses, and inbuilt pumps. Okay? So, ibig sabihin po na yung mga pumper trucks po natin, yan, may mga water cannon dun sa taas. Makikita nyo. Okay? So, sir, saan ano po ang itsura po nan? Makikita nyo naman yung mga common na dala-dala, di ba? Common na dala-dala. Yan yung backbone po ng ating pong fire department. Laging ginagamit. May mga mini pumpers din tayo. Di ba? Smaller, compact trucks. Okay, usually used to navigate tight, congested residential streets and narrow inner city alleys. Okay, or mga steros in Metro Manila and provincial barangay. Okay, usually, yan yung mga fire truck ng alin, ng mga fire volunteer organization, di ba? Mga mini pumpers po yun. Okay, mini pumpers. Kasi makikita nyo, maliliit kasi yun. Okay? Then meron din tayo tinatawag, sir, na water tankers or tenders. Okay? Ang water tankers, okay, or tenders, okay, from the word itself, kaya nga tanker eh. Kaya nga tanker. Ibig sabihin, sir, okay, dito, ang purpose lang talaga niya ay magdala ng tubig. Mag-supply ng tubig. Sabi dito, these heavy-duty tankers carry large volumes of water.
usually ranging from 4,000 to 12,000 liters and sometimes up to 12,000 liters kapag sa mga 10-wheeler. Pag malalaki talaga. Purpose, saan sila ginagamit? They are primarily used as mobile reservoirs to supply standard pumper trucks. Okay, which is true. Kasi bakit? Kung si pumper, may water cannon po yan, dyan manggagaling yung tubig. Ano mangyayari po dito? Ang magsusupply naman po ng tubig doon sa atin pong mga pumper trucks is what? Yung water tanker. Okay, water tanker. Okay? Then, meron din tayong tinatawag na ladder or aerial trucks. Yung ladder or aerial trucks natin, aerial ladder truck, equipped with hydraulically extendable metal ladders reaching 100 feet or 30 meters. Yan sinasabi ko sa inyo, di ba? Ang aerial ladder para sa mga high-rise building na kung saan yung mahaba po ang inaabot, 100 feet based on what I discussed earlier. Okay? Then, meron din tayong elevating platform truck. Features a cage-like platform, yung nasa dulo. Kaya nga sabi natin, di ba, mounted in a turntable, yung nasa dulo, yan yon. Ginagamit talaga yan sa mga rescue operation, mas lalo na kapag okay? Then meron tayong mga specialized vehicle kasi yung water tankers, mga insert, tatandaan po natin, dala ng tubig. Pero may mga specialized po tayo, okay, na mga packing trucks. Okay? Ang laman po niya, yung mga specialized na extinguishing agent. Katulad ng alin? Foam tenders or chemical trucks. Sabi dito, it is designed specifically for industrial, chemical, or fires. Okay, ibig sabihin, ang laman po nan, foam po mismo. Ang lamanan, foam po mismo. Okay, collapse structure search and rescue, yung mga specialized vehicle po dito. Okay, so specialized heavy rescue units equipped with pneumatic, hydraulic, and cutting tools. Specifically used for what? Structural collapses. Yan. Ibig sabihin, katulad ng may nag-collapse na building, yan ang gagamitin natin. Yung collapse structure search and rescue. Yan yung mga iba't iba po natin, sir, na okay, fire truck. Pero ang tinanong lang naman dito yung standard din. Last time, okay, ang tinanong lang dyan, yung pumper trucks po natin. Okay? So next, sir, ano pa? Meron din tayong tinatawag na mga hoses. Okay, and water delivery equipment. Yan yung mga firefighting equipment natin. Okay, so dito, fire hose. Syempre, alam naman natin yan. Classified by function into attack hoses for direct firefighting and supply large diameter hose to move water from hydrants to the engine. Okay, sir, meron tayong mga fire hose na ang purpose niya is what? Para dun dumaloy po yung atin pong water papunta dun sa atin pong engine, papunta po dun sa atin pong fire trucks. Okay, and meron tayong tinatawag na attack hoses na kung saan, mga sir, yan naman ang ginagamit natin sa pag-apula po mismo ng sunog. Okay, pag-apula ng sunog. Then may mga nozzles tayong ina-attach. Yung nozzles, yung dulo, yung bunganga. Okay, may fog nozzle tayo kung tawagin. So sa fog nozzle natin, tatandaan nyo po, yung bang mga droplets, kapag okay, bumuga po siya, parang droplets po kapag bumabagsak. Droplets po. Kaya nga, fog nozzle. Okay? Then, meron din tayong tinatawag, sir, na smooth bore nozzle. So, yung smooth bore nozzle natin yan ay industrial device with a cylindrical, tapered, internal waterway. It creates what? Solid, uninterrupted. So, ibig sabihin, yung pagbagsak ng tubig dito, hindi po siya droplets. Hindi droplets. Okay? So, yan yung mga ina-attach po natin sa dulo. Okay? So, depende na lamang yan kung anong klaseng nozzle ang gagamitin po natin. Ano rin pong, ano rin pong method ng attack ang gagamitin po natin. Then, we have what we call what? Portable pumps. These are lightweight, motor-driven pumps used to drop water from natural sources. Okay, anong ibig sabihin po na? Simple lamang. Dito, mga ma'am and sir, ang purpose po nito is what? Ang purpose po nito, mga ma'am and sir, is, okay, para, okay, kaya nga pumps eh. Ibig sabihin, mga ma'am and sir, okay, if ever magkaroon po ng shortage in water, ano mangyayari? Yan ang hihigop ng tubig papunta dun sa atin pong mga pumper clamp. Okay? And hose clamp, alam naman natin yung hose clamp, di ba? Okay, para mag-fit po siya. Hindi matanggal. Kaya nga clamp kung tawagin natin. Okay? So, sir, para nga naman hindi po magkaroon ng leaking sa hoses natin. Kaya nga naglalagay din tayo ng tinatawag natin, sir, na hose ramp. Yung hose ramp, kasi ang tendency nan kapag nadaanan niya ng mga bagay,
pwedeng alin, masira yung water hose natin. So ano mangyayari po dyan? Maglalagay tayo ng hose ramp. Okay, naglalagay tayo ng hose ramp. Yung bang dinadaanan, okay, magiging rampahan po siya para hindi po madaanan po mismo yung ating yung atin pong mga fire hose. Okay? O ano pa? Yan. Yung forcible entry. Okay, and ventilation tools. Ibig sabihin, gagamitin natin itong mga tools na ito para saan? Para makapasok, persahan dun sa building. Tulad ng flatheads. Okay? Flathead axe. Okay? And Halligan bar. Okay? Ibig sabihin, ito po ay specialized, okay? Specialized, okay, prying tool. Okay? Prying tool. Okay? Yung Halligan bar po natin. Okay? So, yan ay ginagamit po natin para Para ma-bridge yung locks and doors window. Ibig sabihin, makapasok tayo. Okay? So, okay? Ibig sabihin, lagari. O, parang ganyan. So, yung mga, okay, pang natin, okay, pamputol ng mga bagay-bagay, pangkat ng roof, pangkat ng walls if ever kailangan. Okay? And meron din tayong tinatawag, sir, na mga, kung tawagin natin, ay mga 5 poles. Okay? So, sir, ano bang ibig sabihin po na tinatawag natin, sir, na 5 poles? Yung bang akala mo tungkod lang yan? Okay? Nasa dulo po, merong meron siyang patilos, sa dulo, pa-point, diretso, at saka pa-curve. Okay? Pa-curve po siya. Okay, sir? Okay, ito daw po yung long poles with hooks to pull down ceilings. Tama nga naman. Hihilahin yung ceilings, okay, para nga naman for hidden fire extension within walls. Okay? So, ganun po siya. Matusok po siya, then may pa-curve po siya sa dulo. May pa-curve. Itutusok mo, then hihilahin mo. Okay, itutusok at hihilahin. Tingnan ko lang kung kaya ko makapag-drawing dito. Drawing. Okay, basta, okay, ang pike holes ang itsura nan sa dulo, diretso, then, okay, may curve. May curve. Okay, ang tawag doon, pike holes. Okay, now, ano naman yung ginagamit natin for rescue and extrication? Ano ba sa extrication? To remove. Extricate means what? To remove. Oh, hydraulic rescue tools, also known as jaws of life. This includes cutters, spreaders, and rams. Okay, rams used to tear apart crushed vehicles and free truck victims. Ano example na? Yung hearse tool na ginagamit natin, di ba? Okay, siya ay parang cutter or spreader. Okay? Ano pa? Stabilization struts, adjustable metal jacks used to secure a vehicle or structural component from shifting during a rescue operation. Ay di parang yung ginagamit po natin sa atin pong mga sasakyan. Okay, yung mga metal jacks. Para nga naman, baka mamaya, hindi po biglang magkaroon ng sudden movement or biglang bumagsak. O, stabilization struts po yan. Para hindi bumagsak sa atin yung mga debris. Airbags. These are the high-pressure inflatable bags used to lift heavy debris or vehicles of trapped individuals. Okay? So, yan yung ginagamit naman natin, sir, para sa mga rescue operation. And para i-remove po yung mga victim doon sa trapped vehicle or trapped building. I-remove po yung mga occupants or person from the trapped building and trapped vehicles. Okay, extrication means to remove. Okay, to remove. Okay, then nandyan din yung mga personal protective equipment natin or PPE natin. Okay, yung PPE natin, sabi nga natin, di ba? Okay, tatandaan, ito po is what? Ito po ay merong 4 na parte. Ano-ano ba yung parte ng PPE po natin? Generally, ang PPE po natin, ganito talaga po ang parte nan. Meron tayong tinatawag na coats and pants. Coats and pants. Ano pa? Meron din tayong tinatawag, sir, na boots. Meron din tayong tinatawag, sir, na helmets or hoods. At saka meron din tayong tinatawag na gloves. Yan talaga yung mga parte ng PPE. Yan yung gagamitin natin. It is a gear worn by firefighter during fire emergency situation. It is the PPE. Ngayon, if there is a limited amount of oxygen in the area, gagamit po tayo ng tinatawag natin, sir, na self-contained breathing apparatus. Okay? It is an air cylinder and mask system that provides firefighters with breathable compressed air. Tinanong po yan last FOE. Now, ano-ano bang parte nan? Okay, sir. Ang parte nan, unang-una, face piece. Yung nilalagay sa muka. Nilalagay sa muka, face piece yan. Then, meron din tayong tinatawag, sir, na regulator.
Ano ibig sabihin ng regulator? Ang regulator, yan yung parte ng SCBA which regulate or control the amount of oxygen that will pass in the piece. Regulator ang tawag natin dyan. Okay? Then meron din tayong tinatawag, sir, na air cylinder. Air cylinder. Ano ibig sabihin ng air cylinder? Yung tangke mismo, yung pinaglalagyan. At meron din tayong tinatawag, sir, na sling pack. Sling pack. Ibig sabihin, dyan po naka-house yung air cylinder po natin. Dyan naka-house yung air cylinder. Okay? So, yan yung mga parte ng PPE po natin. Parte ng PPE po yan. Okay? So, laging tatandaan niya mga bagay na yan. Okay? Now, sir, ano pa? Yan. Yung ating occupant load factor. Ito naman, inisa-isa ko na sa inyo eh. Kapag assembly, without effect 0.65. Paano nga natin kinukompute yung occupant load? Laging tatandaan na, baka lamang matanong sa atin, yung occupant load means what? The maximum number of person that a building or a structure can occupy. It is the occupant load. Okay, sir. Paano ba nakukompute ang tinatawag natin, sir, na occupant load? Occupant load is equals to what? The total floor area divided by what? Divided by the occupant load factor. Divided by the occupant load factor. So, ganun po siya nakukompute. Kaya, kung gusto nyo malaman yung dami, pinakamaraming tao na pwedeng i-house or pwedeng i-accommodate ng isang building or structure, sir, alamin nyo po muna yung occupant load factor. At sir, ito po yung occupant load niya. Okay, ito po yung occupant load. Okay, sir, occupant load factor. So kapag assembly, anong ibig sabihin ng assembly? Okay, ito po yung klase ng building that can accommodate 50 or more person. Basta 50 or more, assembly yan. Okay? So, depende yan. Okay yan. Assembly area without a fixed 0.65 square meters per person. Less concentrated, 1.4 square meters. Waiting space, 0.25. Kapag ang assembly ay less than 930 square meters, ang total floor area, 0.46. Kapag more than 930 square meters, it is 0.65. So, sir, bigyan natin ng example. Halimbawa, para sa mga nalilito pa rin. Sample, halimbawa, the total floor area of building is what? The total floor area of building is 850. 850. Okay, sir, ganun lang ang binigay. So, paano mo siya kukumputin? Iko-compute mo siya, mga mabin-sir, ng ganito. So, occupant load is equals to what? The total floor area. Ano po ba yung total floor area natin? 850 square meters and less than 930 yan. So, 0.46 square meters. So, i-divide mo lamang siya. Kapag dinivide po natin yan, yung 850 divided by 0.46, 850 divided by 0.46, the answer is 1,000. The occupant load is equals to 1,848 na katao. So, ganan siya. Okay, ganan ang pag-compute niya. Okay, ano pa? Educational. Okay, sir. Ang educational, tatawagin mo yan bilang isang educational if this is what? Ito po yung building, okay, designed, okay, to be used for instruction. For instruction po siya. Okay? So, educational po yan. General, yung mga classroom natin, 1.9 square meters. Generally, it is 1.9 square meters. Okay, kapag shops, mga laboratories, and vocational rooms, it is 4.6 square meters. So, ganun lamang po ulit. Kung ano yung pinag-usapan po natin, okay, dati, ganun lang ulit. Ganun pa rin yung formula. Walang mababago dun sa formula. Okay, daycare. Okay, general, 3.3 square meters. Kapag healthcare, yan yung mga hospitals, yung mga clinic areas, healthcare yan. Sleeping department, 11.1. Inpatient, talagang matutulog overnight. Ang mangyayari po dyan, dapat mas malaki. Inpatient, so 22.3. Doble kapag healthcare. Okay, doble kapag healthcare. Okay, then detention and correctional.
facilities. Pag sinabing detention and correctional, ibig sabihin, ito yung klase ng building or structure, okay, that accommodates what? Which accommodates person with various degree of restraint. Okay, may various degree po ng restraint. It is what? It is, okay, detention and correction. Okay na. Okay, pag sinabi naman po natin, sir, na mga residential, ibig sabihin, it is for sleeping accommodation. Sleeping. O, sir, okay, tatandaan na, pag sinabi natin, sir, na daycare, okay, tatandaan na, daycare po ito, kailan? Daycare po ito kapag it is a care for four or more clients, okay, in less than 24, okay, hours. Okay, hours by non-relatives. Daycare yan. Okay? Sir, kapag healthcare, lagi lamang tatandaan, okay, ito po yung klase ng building, okay, which accommodate, building that accommodate, okay, person, okay, which are incapable of self-preservation. Preservation. Tawag natin dyan, healthcare. Kapag detention and correctional, ito po yung building design, okay, to house person with degree of restraint. Degree of restraint. It is detention and or correctional. Okay? Then, kapag residential, tatandaan lang, when we say residential, sir, tatandaan, ito po is what? For sleeping, okay, accommodations. Katulad ng alin? Hotel, lodging rooms, ano pa? Dormitory, ano pa? Dormitory, okay, single or two family dwelling. O tawag natin dyan, residential. Yan yun. Okay? Kapag mercantile, ang mercantile, yan yung building na kung saan ginagamit for what? Ginagamit for display and sale of what? Of merchandise. Okay, mercantile, kung saan tayo nagbebenta katulad ng malls, supermarkets, markets, dry o wet man yan, and yung mga restaurant po na okay, less than 50. Kasi kapag at least 50 na yan, hindi na po siya mercantile. Assembly na po yan. Okay? Kapag business naman, sir, tandaan, ito po is what? Ginagamit for a retail, okay, retail, keeping of accounts, okay, and professional services. Okay, mas tandaan nyo for business transaction. An example, yung mga professional offices ng mga lawyers, ng mga doctors, mga city or municipal halls, at saka mga internet shops at saka barber shops na kung saan kayang mag-accommodate ng less than 50. Kasi kapag at least 50, tandaan, assembly na yan. Kapag industrial naman, lagi nyo pong tatandaan, yan po ay mga factories. Tandaan, ito yung mga factories, mga product processing, okay, and okay, assembling, okay, repairing, and material recovery. Okay, industrial yan. So yan yung mga iba't ibang occupant load factor. Okay, tandaan na, yung mga occupant load factor, nilagay ko na at saka yung klase ng okay, tinatawag natin, sir, na okay, klase ng occupancy. Paano mo malalaman kung anong klase ng occupancy? Okay, now, yung reports and clearances. O, ito yan. Mahalaga din ito, ha. Okay, ang Fire Safety Evaluation Clearance, okay, ito po ay isang document. Okay, it is a document which is a prerequisite, okay, for the issuance of building permit, okay, by office, okay, of the building official or OBO kung tawagin natin. Fire Safety Evaluation Clearance ang tawag natin dyan. FSEC kung tawagin. Kung hindi nyo man makita, yung tinatawag po natin, sir, na okay, tinatawag natin, sir, na okay, Fire Safety Evaluation Clearance, ang makikita nyo po, FSEC. Yan ay para sa building permit. Again, for building permit. Ngayon, sir, ano naman po yung Fire Safety Inspection Certificate or yung tinatawag natin, sir, na FSIC. Ang FSIC, it is a document which is a prerequisite for the issuance of what? Of certificate, okay, of occupancy,
okay, or yung tinatawag natin, sir, na business permit. Business permit, kailangan po yan. Ngayon, sir, ano ba ang kailangan po natin para makakuha ng EPSEC? Para makakuha ng EPSEC, okay, ito daw po yung kailangan. Ito yung report which contains the building plan and design. Okay, prepared by whom? By fire safety practitioner. Siya po ang nagpe-prepare po nan. Okay, si fire safety practitioner, siya ang nagpe-prepare ng FSCR. Tandaan na FSCR. Yung FSCR, tatandaan, ito po ay requirement for the issuance of EPSEC. Kung gusto mo makakuha ng building permit, kuha ka muna ng EPSEC. Pero bago ka makakuha ng EPSEC, kuha ka muna ng Fire Safety Compliance Report. Okay? Now, ano naman po yung Fire Safety Compliance Commissioning Report? Ito po yung report, which contains recording which contains records of all fire suppression system, fire suppression device or tools installed in the building. Okay, yan yun. So sir, ito po ay requirement for the issuance of what? Of FSIC. Kung gusto niyo naman makakuha ng FSIC, sir, FSCCR ang inyo pong ipe-prepare. Pero para saan? Kapag new. Bago. Kapag bagong FSIC. Okay, bago pa lang for Certificate of Occupancy. Pero kapag, sir, FSMR, ito po yung report which contains the maintenance record. Ano pa? Yung seminars, or yung tinatawag natin, sir, na fire safety programs of buildings. Buildings, na kailangan, it is a requirement for the issuance of what? Of FSIC. Pero ito po ay what? For renewal. Para na po tinatawag natin, sir, na renewal. Kailangan po ito, FSMR na yan. Kailangan po. Okay yan. Ito, FSCCR. CCR. Okay, so tatandaan na, yan yung mga report na kinakailangan po. So lagi nyo lang tandaan, kapag FSEC para sa building permit. FSIC para saan? Para Certificate of Occupancy at Business Permit. FSCR para saan? Para sa FSEC. Okay? FSCCR para sa FSIC. Then, FSMR para sa FSIC ulit. Pero renewal. FSIC ulit. Okay, pero renewal. So, yan yung tinatawag po natin, sir, na tinatawag natin, sir, na mga reports and clearances. Reports and clearances. Okay, next. Okay, next. Ano ba to? Sa inyo po ba yan? Siyempre naman. Okay, siyempre. Isasend natin yan. Okay, ano pa? O yan. Ito po yung atin pong mga fire safety enforcer. Fire safety enforcer. O, pag fire safety enforcer natin, ito po yung mga nagre-review ng plans. Okay, and recommend. Okay, and tatandaan, review plans and kumbaga ay mag-prepare report to chief ng EPSES. Okay, siya yan, nagre-review ng plan. Diyan yung muna ipapasa. Okay, kay plan evaluator. Si fire safety inspector naman po, siya naman po yung alin? Siya naman po yung nag-a-assess ng building, assessment of buildings, and prepare report to chief ng EPSES. Chief ng EPSES. Siya po yan, gumagawa ng report. Okay, ipapasa kay chief ng EPSES. Ngayon, sir, ano pa nangyayari po dito? Siya rin po yung nagkakandak ng seminars. Or lectures. Si fire safety inspector.
Okay? Si Chief Epses naman, okay, tatandaan, ito yung pinakamayaman daw. Si Chief ng Epses. Okay? Bakit? Kasi ang ginagawa niya mga ma'am-insert, review the reports submitted by FSI and plan evaluators and recommend to city or municipal fire marshal for the issuance of certificate or what? Or certificate or notice of disapproval. Okay? Or a notice of disapproval. Okay? Siya po yan. Okay, recommendation lang yan. Pero ang nag-i-issue pa rin po ng mga certificates si city or municipal farmers. Kaya recommend. Yan lang ang trabaho niya. Okay, sir. O ano pa? Yan, yung general with natin ng atin pong okay, means of egress. General with na atin pong means of egress. Lagi lamang tatandaan sa atin pong means of egress. Means of egress, general rule natin dito, okay, laging 915. Pero kapag kay door, it is 710 millimeters. Ito, mga ma'am sir, kapag kay stairs, general 915 millimeters. Okay, kapag kay curve, laging tatandaan lang, kapag kay curve, okay, minimum, okay, with times 2. Multiply by 2. Multiply by 2. Kapag spiral, mga ma'am and sir, it is what? Tatandaan nyo lamang, minimum width plus 265 millimeters. Okay? Pero yan po yung atin pong, okay, laging magiging requirement. Ngayon, sir, yung bilang ng means of egress. Bilang. The means of egress capacity. Okay, ganito yan. Kapag means of egress, ha, ganito lang yan. Kapag 1 to 500, laging tatandaan, hindi ito nawawala eh. 1 to 500, tatandaan, not less than 2. Kapag 501 to 1,000, it is what? Not less than 3. And kapag, okay, in excess of 1,000, it is not less than, okay, 4. Okay? So yan po ay sa atin pong means of egress. Ano pa? Yung atin pong travel distance. Travel, okay, distance. Kapag travel distance, general rule, lagi natin tatandaan, kapag ito ay non-sprinklered, non-sprinklered, not exceeding 46 square meter, 46 meters. Sprinklered, kapag is sprinklered, it is what? Not exceeding, okay, 61 meters. Okay, pero yan ay laging add 15. Lagi ka lang mag-a-add ng 15 kapag ito po ay sprinklered. Okay? So, yung atin pong, okay, travel po ng atin pong door. Laging exit travel ha. Laging exit travel. Okay, yung travel ng ating door. Now, okay, ito po yung mga bagay na gusto ko pong tandaan sa inyo because these are the things na yung bang hindi ko nalilimutan na lumalabas po sa FOE, lumabas sa FOE noong 2024. Okay, noong 2024. Hi sir, for interruption, may I ask if pwede po ba sulatan yung questionnaire or booklet for solving questions? Sige po, pwede naman po yan. Okay, pwede naman. Okay, sulatan. If ever yung booklet yung booklet, hindi yung answer sheet nyo baka mamaya yung answer sheet nyo po sulatan nyo, yung booklet. Pwede. Kasi may computation tayo eh. Okay, pwede yan. Pa-zoom out. Sige, zoom out natin. Yan. Ganyan ba gusto mo? Zoom out. Ito pa. Yan. Ipapasa ko naman to sa inyo. Agad-agad. Pasa ko na agad ngayon. Listen ko lang po kay Sir Borge para malagyan lang ni Sir Borge ng ating logo. Then agad-agad ipapasa naman niya ni Sir Borge. Ano po? So, that would be all yung mga gusto ko lamang i-point out na hindi, nasend na namin ni Sir Borge yung ratio eh. Tingnan nyo doon sa GC natin, lagi kong sinesend. Naka-ano lang siya, naka-link lang. Kasi wala akong ano yung Microsoft eh. Meron ako WPS. Kaya naka-link lang. Hanapin nyo lang doon sa GC po natin. Hanapin lang sa GC. Ano daw? Ano daw? Ano pa? Susuotin? Ano? Pants?
Mas maganda kung maong pants na suotin mo. Pero hindi naman masyadong mahigpit dun eh. Okay, basta decent yung suot nyo. Okay, decent yung suot. Sir, yung shoes, basta close. Basta close yung shoes nyo. Close. Sa sapatos. Tinignan nyo na ba yung NOA nyo? Half day lang po, half day. Any color, oo, pwede, kahit anong kulay. Hindi po, ay kasi ma'am, ganito yan eh. Baka po hindi kayo papasukin kapag hindi po transparent yung bag. Mas maigi, wag na po kayo magdala ng bag. Ay, yun lang ma'am, hindi ko lang po alam kung ballpen pa rin po ngayon. Pero ako po nun ay, para pakasigurado lang po, magdala po kayo ng ballpen, lapis. Yun lang po. Magdala po kayo. Yung bang pasobra, pakasigurado lang. Baka mamaya kasi magbago po ang civil service. Kung ballpen lang, edi mas better. Pero if ever, edi magdala pa rin po kayo. Magdala pa rin po kayo. Magdala pa rin po kayo. Para lang pakasigurado ba? Edi kung okay, hindi pwede, bawal, edi huwag nyo gamitin. Yan. Okay, ganun na lang. Okay. So, okay, okay, okay. So, maraming salamat. Good luck sa examination nyo bukas. Panigurado some of you ay nandyan na malapit malapit na po sa inyong examination center. No? So, yung iba babayahe pa, kaya hindi ko na masyado patatagalin. Pero I wish you the best tomorrow. Panigurado, may lalabas at may lalabas naman po dyan. Hindi lang siguro same question, pero yung concept na napag-usapan po natin lalabas. Kiss. Okay. Kapag nakita na lang tayo, pre, bading ka. Okay? So, thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, thank you, thank you. Yes, send po namin. Salamat po. Thank you po.